This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Welcome po tayo sa ating Come Follow Me lesson for today. Nitong October 2 to 8. Mababasa natin ito sa Biblia sa Efeso upang maging sakdal ang mga banal. Nang magsimulang kumalat ang Ebanghelyo sa Efeso, naging sanhi ito ng malaking gulo. Makikita natin ito at mababasa sa mga Gawa, Kapitulo 19, talata 23 sa mga taga-Efeso. Itinuring ng mga lokal na panday na gumawa ng mga dambana sa isang paganong Diyosa na isang banta ang Kristyanismo sa kanilang kabuhayan at di naglaon ay nagpuno sila ng ganit at napuno ng kaguluhan ang lungsod. Tingnan sa mga Gawa, Kabanata 19, talata 27 hanggang 29. At may panganib na hindi lamang mawala ng tangal ang hanap buhay nating ito, kundi ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan din ng halaga at siya ay maaari pang matanggal sa kanyang kadakilaan. Siya na sinasamba ng buong Asia at ng sanlibutan. Nang narinig nila, ito ay napuno sila ng galit at nagsigawan, "Dakila si Artemis," ng mga taga-Efeso. Napuno ng kaguluhan ang lungsod at sama-sama nilang nilusog ang tanghalan at sinunggaban sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Si Artemis ay isang diyosisang diyedad sa mitolohiyang Grego at kilala rin sa Latin bilang Diana. Siya ay itinuring na diyosa ng kagubatan, kalikasan, pangangaso at fertilidad sa sinaunang mitolohiyang Grego. Ang kulto kay Artemis ay may malalim na kasaysayan at malalim na impluwensya sa mga lugar tulad ng Ephesus o Efeso sa modernong Turkey, kung saan ito ang pinakamakapangyarihang Diyosang sinasamba. Sa mga Gawa, Kabanata 19, talata 27 hanggang 29. Ito ay bahagi ng kwento tungkol sa mga Kristiyano sa Efesos, lalo na si Apostol Pablo na nagpapalaganap ng Kristyanismo dahil sa kanyang pag-angaral at sa pag-usbong ng Kristyanismo. Ang negosyo ng mga manggagawa ng mga larawan at idolo ni Artemis ay naapektuhan dahil nagbawas ang bilang ng mga sumasamba kay Artemis. Ipinakita nito ang makapangyarihang impluwensya ng Kristyanismo sa kultura at lehiyon ng mga tao sa Efesos, at ito ang naging sanhi ng galit at pag-aalboroto ng mga tagahanga ni Artemis. Ang pagkakaroon ng banta sa hanap buhay at tradisyon tulad ng nangyari sa Artemis na kulto ay maaaring magdulot ng malupit na reaksyon mula sa mga taong maapektuhan. Maaaring mangyari ito kapag may mga pagbabago o pagsusumikap na baguhin ang umiiral na sistema o paniniwala. Ang mga pangyayari sa mga Gawa, Kabanata 19, talata 27 hanggang 29 ay nagpapakita ng mga hakbang na maaaring gawin upang malabanan ang impluwensya ng isang masasamang kulto o rehiyon at maging matagumpay ang simbahan ng tunay na Diyos.
Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pangangaral at pagpapalaganap ng totoong ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ay ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng tamang pagtuturo, masusupil ang mga maling doktrina at magiging malinaw sa mga tao ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tiniyak sa kanila ni Pablo na si Jesucristo ang ating kapayapaan. Mababasa natin yan sa Efeso, Kabanata 2, talata 13 hanggang 14. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, ang kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mahalagang konsepto ng kaligtasan. Ang simbahan ay may malalim na pananampalataya sa doktrina ng kaligtasan at pagpapalaya mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pagkakaroon ng isang personal na relasyon kay Kristo at ang pagtutok sa kanyang sakripisyo para sa kaligtasan ay mahalaga sa atin. Ang ating simbahan ay kilala sa pagtuturo ng pagmamahal at pagkakaisa sa pagitan na nating lahat. Sa mga talatang ito, ang ideya ng pagbuo ng isang kaharian o komunidad ng mga mananampalataya ay nagpapakita ng mga prinsipyo ng pagkakaisa at pagkakaroon ng isang layunin. Ang mga salitang ito, pati na ang kanyang paanyaya na lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong aalisin. Mabasa natin ito sa Efeso, Kabanata 4, talata 31. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong aalisin, pati lahat ng kasamaan. Ipinapakita nito ang pangangaral na ang mga Kristiyano ay dapat iwasan ang masasamang ugali tulad ng galit, pagkakataon, kasamaan at pangmamaliit. Ang mga ito ay hindi angkop sa mga tagasunod ni Kristo. Sa halip na magtago ng galit o pagkakataon sa puso, itinturo nito ang kahalagahan ng paglalantad ng mga ito sa pamamagitan ng makatuwirang pakikipag-usap at pag-uusap. Ang mga isyu at damdamin ay maaaring maayos. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng malumanay na salita at pag-uusap. Ang mga Kristiyano ay dapat maging maawain at maunawaan sa kanilang komunikasyon sa isa't isa. Ang masamang ugali ay maaaring magdulot ng sakit sa espiritu, sa halip na magdala ng kaligayahan at pagmamahal. Ang mga negatibong damdamin at pag-uugali ay maaaring magdulot ng pag-aalala at kalungkutan. Ang pagtuturo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad. Ang mga Kristiyano ay inaanyayang magpatawad sa mga nagkakasala sa kanila, gaya ng pagpapatawad na ipinakita ni Kristo sa atin. Para sa mga taga-Efeso, tulad ng bawat isa sa atin, dumarating ang lakas na harapin ang paghihirap dahil sa Panginoon
at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Tingnan sa Efeso, Kabanata 6, talata 10 hanggang 13. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y magtagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang pampersonal na relasyon kay Kristo, kundi rin ay isang laban sa espiritual na mundo. Sa panahon ngayon, marami tayong kinakaharap ng mga pagsubok at mga espiritual na kalaban. Ang mga ito ay maaaring mga panlilinlang, mga tukso, o mga problema sa lipunan. Ang Efeso, Kabanata 6, talata 10 ay nag-aalok ng paalaala na tayo ay may espiritual na laban na kinakaharap at kailangan nating maging handa. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kagamitan ng Diyos na tinutukoy ang espiritual na armas at proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa panahon ngayon, ang mga Kristiyano ay inaanyayahan na palakasin ang kanilang pananampalataya, pag-aalab at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Kristo. Ipinapakita nito na ang laban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga masamang espiritual na lakas at kapangyarihan. Sa panahon ngayon, maaari tayong harapin ng mga idealismo, kawalan ng moralidad at mga puwersang nagdadala ng kadiliman sa ating lipunan. Ang pagtuturo ay nagpapakumbaba sa kahalagahan ng pagkakaroon ng espiritual na armas para sa labang ito. Ang Efeso, Kabanata 6, talata 11 ay nag-aalok ng turo na magsuot ng buong kagamitan ng Diyos. Ito ay paalaala na tayo ay dapat laging nakatuon kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga turo. Sa panahon ngayon, ang pagiging malapit kay Kristo at ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay nagbibigay ng gabay at proteksyon laban sa mga espiritual na kalaban. Sa huling bahagi ng talata, itinuturo na tayo ay dapat maging matatag at manatiling nakatayo sa harap ng kalaban. Sa kabila ng mga pagsubok at kaguluhan sa mundo, ang mga Kristiyano ay inaanyayahan na manatili sa kanilang pananampalataya at paglilingkod kay Kristo. My dear brothers and sisters, mahal po tayo ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Jesucristo. At ang banal na Espiritu ay siya pong nagpapatotoo sa ating mga puso. Amen.